guys! Welcome back to my channel. So for today's video, panibagong content na naman to at first time kong gagawin ito sa vlog ko. So ang vlog ko ngayon is answering hate or negative comments sa mga pinost ko na mga uploads ko sa YouTube channel ko. So lalo na dun sa mga nakaraan kong mga content na mga pinost nung nakaraan lang. So may mga nakita ko na may mga negative comments. So, ngayon, sasagutin natin siya. And ano ba yung magiging reaction ko dun sa mismong mga comments nila para sa akin. So, yun. Umpisahan natin ito. And, ilalagay ko na rin dito mismo kung ano yung mga comment nila. Then, sasagutin ko na rin yun. At the same time. So, ito, mag-start na tayo sa mga comment. Hindi naman siya ganun kadami naman yung mga comments na mga negative comments or hindi ko alam kung para sa akin siguro and sa mga makakabasa, syempre naka-open naman yung mga comment doon sa comment box. So sasagutin natin to and ano yung magiging reaction ko. So first, eto binabasa ko. Hawak ko na lang yung mismong iPad. Meron nag-comment doon na ha ha ha. Mga kalokohan nyo, tagal na ng diwata, ngayon pa kayo nag-review. Ha ha ha. So, yun. So, yun. Ha! So, yun. Sinamahan ko lang din yung tawa niya dun sa mismong comment niya na sabi daw niya, kalokohan lang nyo, tagal na ng diwata, ngayon pa kayo nag-review. So, yun. Sasagutin ko lang itong comment na to. Siguro pwede ko na rin sabihin kasi makikita niyo rin naman to once na in-opening nyo at David Serama 3124. So, yun. Sabi nga dito, ang tagal na daw ng diwata, ngayon lang ako nag-review. So yan, sagutin ko na lang din tong comment na to dahil hindi ko na rin sinagot doon kasi manganganak at manganganak pa yan eh. Kapag sumagot kasi ako sa mismong pinost ko doon sa may YouTube, manganganak at manganganak yan. So, ang sagot ko lang dito, bakit ngayon lang ako nag-review and sobrang tagal na daw nitong diwata Pares Overload. So, anong nangyari kasi, since hindi pa namin kasi natitikman ni Nanab yung diwata Pares Overload, so syempre parang napag-usapan namin ni Nanab before pa yung day na yon na sabi sa akin ni Nanab, try kaya natin kumain or magpa-order nung diwata overload para matikman naman natin. Sabi ko, sige, pwede naman. And then syempre, since na titikman na namin titikman namin at mag-order kami, pwede na rin namin content yan. Diba sayang naman, diba? As a influencer or vlogger. So, syempre, mahirap mag-isip kasi ng content, diba? So, isama na rin namin siya kung ano ba yung magiging review namin dun sa food na yon. Kaya, late namin siya, late na at huli na. Kasi, parang hindi naman kami makapunta doon sa may diwata Pares Overload na yon na area kasi napakalayo niya para sa amin. So naisipan namin ni Nanab, nung nakita ni Nanab yan sa app, nang pwede na pala umorder online. So sabi namin, sige, i-try namin. So yun, kaya kami nag-review, hindi lang naman to para sa mga nakatikim na rin nung diwata Pares Overload. Ito namang in-upload ko na content na to is para to dun sa mga viewers or makakapanood ng vlog ko na hindi pa nakakatikim nung pares nila or yung food nila diwata. So, isa ako doon. Kaya ang ginawa ko ay in-upload ko itong video. Syempre, sabi ko nga kanina, syempre, content din. So, yun, kasama na rin namin mag-answer review. Since naman sa mga, kung mapapanood nyo at kung babalikan nyo ibang mga video ko, kapag first time namin sa isang restaurant or kahit anong kainan, lagi naman ako nag-review ng food. Hindi naman ako ganun kagaling para mag-review ng food. Pero, ang nire-review ko is kung ano lang naman yung panlasa ko dun sa food na yon. So, kaya late na. And, syempre, ito namang honest review ko to, kahit late na siya, is para to sa mga hindi pa nakatikim, nakatulad ko, na ang tagal na niya siguro nag-start. Hindi ko kasi alam kung kailan ba siya talaga nag-start eh. Diba? Kung ilang months na ba yun nakalipas. So yun, ito namang vlog kong to para sa mga hindi pa po nakakatikim din ng diwata overload na pares nila or yung mga iba pa nilang mga binibenta doon na katulad ko. So hindi ko naman din sinasabi na bawal ba na kapag huli na matagal nang naitayo ang isang kainan, bilihan ng pagkain, hindi mo na rin ba pwedeng i-review? So yun, ako ni-review ko lang yon dahil first time ko siyang matitikman namin ni Nanab. So kaya yes, na namin siya na
review. So, wala kaming ibig sabihin na kahit na ano doon, kahit na late. So, kung sino lang yung makakapanood na hindi pa nila alam yung lasa ng Paris Overload. So, yun, kaya namin ginawa itong video to. Siguro nasagot ko na rin yung mismong comment mo. Pangalan niya? Davida Serama 3124. So, yun. Kaya, late na namin na-review yun. Siguro nakakatawa para sa'yo, pero siguro, wala na akong masasabi doon kung natawa ka doon sa ha-ha-ha. Pero para sa amin kasi first time ko talagang natikman, kaya ni-review ko itong food ni Paris Overload. And then, sa pinaka-review pa lang yon, or yung comment pala ni David Serama 3124, sumagot si Nimo Tasyo doon na parang better late than never. Kayong mga panatiko ni Tikbalang, Diwata, hindi makatanggap sa honest reviews. Gusto nyo lahat ng tao sasambahin yung diwata nyo at dapat lahat magugustuhan ang mga pagkain niya. New to this vlogger, ngayon ko lang nakita channel na to, so I am not being biased. Pero wala namang masama na mag-honest review siya. Channel niya to, pera niya ang ginamit niya, hindi din sponsored ang kinain niya. And then yung emoticon. So yun, ganun yung pagkakasagati at Jeronimo Tasyo. So, thank you din pala dun kay Jeronimo Tasyo, dun sa comment mo na lang din. Hindi ako nakasagot dun sa comment ni David Serama. So, yun. And then, sumagot pa si at David Serama 3124 or David A. Serama 3124 dun sa may comment or reply ni Jeronimo Tasyo na wala namang problema mag-honest review tol, kaso matagal nang umusbong si Diwata. Ngayon lang sila nag-content ng ganyan. Ha ha ha, umay tol. Yon, dun sa anong yon, sasagutin ko lang ulit yung kay at David A. Serama 3124 na maaari sa inyo po ay maaari po kayo maumay dun sa may upload ko. Dahil ako first time ko lang talaga na nag-content ng Diwata Paris Overload the honest review. Siguro kung nauumay po kayo, sana, diba, sana hindi nyo na lang po na-play po itong video ko. Pero napanood nyo naman po at maraming salamat po at pinanood ito yung video ko at mukha naman natapos po ninyo yung video ko. Kaya thank you po. So yun, wala naman po akong pinipilit na ibang tao para maumay or panoorin ulit yung mga ganong content. Pero siguro napadaan siguro dun sa mismong YouTube ninyo at pinanood ninyo. At yan, kaya thank you kay David E. Serama 3124 dahil malamang dumaan po tayo sa inyo at napanood po ninyo. So, yun lang ang sagot ko din sa comment po ninyo. And then next, sumagot ulit. Merong comment ulit, nag-reply doon na at mother-daughter IP6GB, parang ganon. Yan ang panlasa mo. Kasi iba-iba panlasa ng tao. Tapos caps lang, tandaan nyo yan. Parang gano'n. So yan inaano ko lang, na-express ko lang kung ano kung naka-caps lock siya or hindi. So yan, tandaan nyo yan. Parang gano'n. Then, nakaano siya, sabi pa niya, message pa niya sa baba, 120 ang chicken with rice. So yun. So kay mother-daughter naman, so yes po, ma'am, mother-daughter, na yes po, iba-iba po tayo ng panlasa at iba-iba po tayong panlasa ng mga tao. So, yes, kung ano man po yung nasabi ko doon sa video ko na medyo, kung natuwa kayo or na-off kayo doon sa mga nasabi ko, dahil panlasa ko po yon. At sana respetuhin niyo po kung ano po yung nalasahan ko po doon sa may ni-review ko na Paris Diwata. Yes! And then yung 120 ang chicken with rice, maaari po ma'am, yung 120 ang chicken with rice pong yun, kapag umorder po kayo sa mismong site po nila or sa mismong store po nila. Since yung ni-review ko po or yung honest review ko po ay pinadeliver po namin yung sa app, meron na po siyang additional, kaya po ang amount niya ay 150 pesos. And maaari po yung 120 ang chicken with rice na sinasabi nyo po dito, may only rice po yan, may drinks po. Sa in-order po namin, katulad po yung magkaiba, wala pong drinks yon, walang soft drinks. Maaari hindi rin naman nila kayang ipadala yung soft drinks doon dahil alam ko bata din yung soft drinks nila. And only rice, syempre, paano kayo makapag-only rice? Kasi di ba delivery nga yun. So, yun, 150 po ang chicken with rice po kapag nagpa-deliver po kayo. Doon sa app na pinakita ko po doon sa mismong video ko. So, yan, sana nasagot ko po kayo, mother-daughter.
And then, yun, may sumagot pala doon kay mother-daughter na user VZ3MF8NU90 ba yun? So, yun. At mother-daughter, kapag delivery, madam, iba ang price talaga. Respect ang review ng ibang tao. No bashing. So, yun. Yun ang sabi niya. So, salamat naman po sa pag-reply. At mas, yung iba po, na nalalawakan pa po yung pag-iintindi po doon na, yes, tama naman po, na kapag delivery po talaga, kahit saan naman po talaga tayo umorder. Mapa McDo, mapa Jollibee, KFC, pansinin nyo po, nag-iiba po yung price niya. Mas tumataas po ng onte. So, yon, sana nasagot ko yung isang comment na, yung mga comment na yun. Kasi para siya naging nanganak, parang nag-post yung isa, sumagot yung isa, nanganak yung mismong comment ng iisang tao. And next, wait lang. Asa na ba? Ayun, eto, yung pala, meron pa palang comment na hiwalay pa si mother-daughter, IP6GD. Mayaman ka ba? Ha ha ha. So yun, nakakatawa naman yun. Mayaman ba daw ako? Doon po sa vlog na honest review ko kay Diwata, wala naman po ako sinabing mayaman ako or kahit na ano pong estado ng buhay ko. Wala naman po ako sinabi doon. Ang ginawa ko lang naman po is like honest review, di ba? So wala naman ako sinasabi na pinapakita doon na mayaman ako habang kumakain ako na, ay, itong pagkain ng chicken, mayaman ako. Itong ganito, mayaman ako. Wala po akong sinabing ganon. So, masasabi ko lang po dito, nag-honest review po ako sa, siguro nagtitrending nga si Diwata. Talaga, nakikita naman natin yan, di ba? So, nakikita ko rin naman po, yun, nakakapanood din naman ako ng mga ibang vlogs po or sa mga influencer. So, yun, para sabihin ko po, hindi naman po, para explain ko po sa mismong video ko kung ano po estado ng buhay ko. Yes. So yun, wag naman po natin sana na dumating tayo sa punto na dahil sa pagkain lang ng Diwata Pares Overload ay mapagbabasihan na natin kung ano estado ng buhay ng isang tao, kung mayaman or mahirap ba. So yung ginawa ko pong video yon, hindi ba dahil sinabi ko doon, baka meron ako nasabi doon na kulang sa lasa or wala ako nalasahan, sabihin na natin agad na mayaman ako dahil hindi ko siya nalasahan, di ba? Na masarap siya, sobrang sarap niya, marami siyang lasa, sobra-sobra, mahirap ako dahil nalasahan ko yon. Or ganito ako, ganyan ako, pero masabi natin yung estado ng buhay ng isang tao. So, yung gusto ko lang parating, wala po ako sinasabi na mayaman po ako. Kahit sa ano pong vlog ko na pinopost ko, wala po akong sinasabi na mayaman ako or ano. Hindi po ako milyonarya, hindi po ako may-ari ng kahit na ano. Simpleng tao lang po ako na nagbablog at content creator po, mother-daughter. So, yun lang po masasabi ko. And happy-happy lang po, and smile-smile lang po kasi honest review lang po yun. Yun po ay panlasa ko lamang po. Okay po. And then next. Ano ba to? Ayun. Meron pa siya. So, parang marami pala siyang comment na iba-iba. Mother-daughter. Maarte ka masyado, miss. Magluto ka na lang ng sarili mo. Ala, mother-daughter. Teka. Maarte daw ako. Ako po, aminado po talaga ako maarte. Maarte po talaga ako physical. Kahit na saan niyo po sabihin. Student pa lang po ako, nagwo-work po ako. Yan po yung sinasabi po sa akin at sila tanggap po nila na pagiging maarte ko. And minsan sa vlog ko, makikita niya napaka-arte ko. Yes, inaamin ko po, maarte po ako. Pero pagdating po sa food, hindi po ako maarte. At kung nakilala niyo po ako po dahil doon lang po sa vlog ko na pagiging maarte ko dahil doon sa comment ko, doon na maari naging negative po sa inyo, mother-daughter. Ay, sana po makilala niyo naman muna po akong physical na para masabi. Actually po, ang mga kinakain ko pong food, hindi po ako namimili ng pagkain. Una sa lahat po, kung ako po ay maarte, sana hindi po ako makain ng mga food na kung saan-saan lang, katulad ng mga fishball. Actually, love na love ko po yung mga fishball, tukneneng, gano'n po nakita kami nilanap, ina-orderan po niya akong gano'n. So, ang pagiging maarte ko, ayan, nasabi na po pagiging maarte dahil sa pagkain ko lang po na Diwata Pares Overload. Pero physically po talaga na, ano talaga, kaartihan, maarte po talaga ako sa pag-aayos, sa kahit saan. Pero sa food po, para masabi ko po, hindi po ako maarte. And, dun po sa nasabi na
Miss, magluto ka na lang ng sarili mo. Actually po, ma'am, nagluluto rin po ako ng food po namin ni Nadab, ng dinner, lunch, or depende kapag nandito kami sa unit namin, nagluluto po ako. Depende na po kay Nanab. Doon po, mag-honest review po si Nanab kung masarap po ba ang luto ko. So, yan, depende nga po talaga. Lagi po sinasabi dito sa vlog ko, depende po sa palasa po natin yon. So, yon, kung ano man po yung review ko, yun po yung na-experience ko po dun sa food na in-order ko. So, yun lang po ang sagot ko po dun. And then, may sumagot kay mother-daughter, IP6GD, si at Isay Pabia 4882. Si OA, nakikinood ka lang naman. Tapos yun, laugh lang siya. So, doon wala naman ako mako-comment doon kasi maaari, yun yung nakita lang niya doon sa comment ni Miss, ni mother-daughter. So, yun. And then, next is, ano pa ba? Si user JE3FH4MZ4Y, ang sabi naman niya dito, totoo naman, hindi masarap. So, yan, hindi na rin ako nag-comment doon. Maaari, etong nag-comment na to, yun yung na-experience niya nung pumunta siya or umorder siya, kumain siya dun sa Paris Overload. So, wala akong masisay doon kasi hindi ko rin alam kung ano yung kung ano ba, bakit niya nasabi na hindi masarap yung Diwata Paris Overload ng mga food siguro nila doon. So, yun. Then, next, meron pa is at Remedios Gosilatar 1299. Parang ganon. Parang ang ano niya dito, may smiley kasi sa dulo na tuwan-tuwa siya, para siyang naiiyak sa tuwa. So, yun. Dapat lang nakababad ate. Ganun talaga. Parang yung sinabi niya. Eto, parang medyo nagising ako dito. Hello, ano kaya yung comment nito? Sabi ko pa ganun. Tinanong ko pa si Nanab. Sabi ko, ano kaya itong comment na to? Tapos bigla ako naisip, ito yung sa vlog din ni Diwata. Halos lahat ng comment na to kay Diwata lang pala to. Lahat ng mga comment. Kasi dito lang ako masyado nagkaroon ng mga comment na marami. So yun na, dapat lang nakababad ate, ganun talaga. Kasi naaalala ko dun sa mismong video ko dun kay Diwata Overload is nasabi ko na yung tinitikman ko yung chicken na parang sabi ko ata doon na parang may lasang binabad na may pepper. Parang ganun ata yung pagkakasabi ko doon. So, yun. Kaya ako sinabi, yes, syempre binabad po yung chicken. Alam naman po natin na syempre ano po yan, na nilalagyan ng lasa po yan. Alam ko naman po yan. So, para doon sa video ko pong yun, is parang iniisip ko kung saan pa siya binabad, ano ba yung ingredients sa pagkakababad niya. Yes. Kasi, ma-explain maigi doon sa may, kasi ano yun eh, noong time na nagbablog kasi ako talagang, yun mismo yun. Parang, yung time na first time namin tinikman, so mapapaisip ko talaga, ano nga pala yun? Ano yung lasang yun? Parang, saan ba siya binabad? Sa pepper? Na parang ganun, hindi ko siya ma-explain. Kaya ang malinaw-malinaw sinabi ko sa video ko, para siyang binabad. So, wala akong minimindo na kahit na ano. Kasi alam naman natin na binabad po yun. So, ate, alam po natin binabad. Pero hindi ko lang po alam or hindi ko ma-explain kung saan po siya binabad. Kasi talagang sobrang mild kasi ng lasa niya. Talagang parang isipin ko na hindi ko maisip kung saan ba siya una nang galing na pinababadan, di ba? Na from chicken lang siya na plain, saan siya binabad? So, parang ganon. So, yon. Kaya, kahit tatawanan mo ko talaga tawa siya ng tawa doon sa emoticon niya. Talagang emoticons na parang iyak na siya sa kakatawa. Kasi kahit ako din, sabi ko, ano ba yun? Hindi ko rin alam mo, hindi ko makuha or hindi ko ma-explain kung ano ba yung pinaka binabad na yon. So, yun. Sana masagot mo kasi ako kahit ako hindi ko rin maintindihan eh. Yun, kung saan siya binabad. Then, next, merong Atrasana Razon 5989. Ayun, sabi niya, eto, napaisip pa akong kanina niya comment to. Siguro sa akin naman to. Sabi niya, siguro inay, sanay ka sa gourmet. Amin mo, na-intriga ka, diba? So, yun, parang hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko dito sa may comment niya na siguro inay sanay ka sa gourmet. So, yun, mga anak, iba ang tawag dun sa mga anak. Actually, wala pa po akong anak. May husband po ako, pero wala pa po kaming baby ni Nanab. And praying po na magka-baby na po kami. So, yun, anak Rosana Razon 5989. Hindi naman po. Grabe naman po kayo, sanay ako sa mga gourmet. Yes, kumakain po ako ng mga gourmet, pero lahat po ay natatry kong kainin. Yes. So, yun,
try nyo pong panoodin yung mga vlogs ko para makita nyo po kung ano yung mga makinakain po namin ni Nanab, na i-share ko rin po yan every time nagbablog ako, lalo sa mga travel vlog po namin ni Nanab. And kapag mga kami, staycation kami. Yes. So yan, kahit saan pumunta namin, check nyo po kung ano yung mga kinakain po namin. So yun, baka dahil na kayo doon sa mga sinabi ko doon, yun po talaga yung review ko. At wala po akong babawiin po doon sa ni-review ko that time doon kay Diwata, dahil yun po talaga yung nalasahan ko. So yan, amin mo na intriga ka, diba? Yes, na-intriga rin ako, syempre, diba? Kasi nag-trending si, diba, Diwata Overload Pares. So, kaya kami bumili ni Nanab. Kung hindi kami intriga ni Nanab doon, hindi kami bibili nun, diba? Para matikman namin. Kaya nga nag-anis review po ako. Kasi para malaman po namin. So, intriga po kami. Ano po ba yung lasa? So, yun. So, yun po yung pinalabas sa anis review namin. Yung pinost ko po last time. And, yung pinaka-last na review dito kay Diwata Overload, ito kay user LV9VS80Q8H, na parang ito maganda naman yung niya, parang lang siya, happy lang yung sa kanya comment niya. Mga bashers, honest review nga so depende sa panlasa ng tao. Tinry niya at ito ang review niya kay respeto mga mommy at parts. Hindi sa estado ng buhay panlasa ng pagkain, malinaw na sinabi niya na para pwede din may ayos pa ni Diwata. So, yun din yung sinabi ko rin naman sa vlog ko na nag-honest review ko. Wala naman ako sinabing hindi masarap yon. Sinabi ko ay kulang po sa lasa. At yun, siguro pwede nyo balikan yung review ko. So yun, reviewin nyo rin po yung honest review ko. Na yun po yung nalasahan ko, at kaya yun po yung comment ko po doon sa may mismong video ko. Nalasahan ko po, nakukulangan ako na last chicken. And then, totoo po, sa barbecue po, talaga natigasan po talaga ako. Kasi matigas talaga. Dahil maari po sa sobrang nipis po niya is, syempre, inihaw siya, tumigas siya ng ganon. So yun, and yun sa may pinaka-pares na soup niya, yun po talaga nalasahan ko na parang, medyo, yung powder po talaga, nabagit ko nga talaga dun, snore, o nor baka naman, diba? Kasi, yun talaga yung nalasahan ko, kaya yun ang nire-review ko. So, nagiging honest lang naman po ako sa mga lahat ng mga ginagawa ko, lalo na dito sa YouTube ko. Alam nyo naman, mga kalakatsas, halos i-share ko na lahat dito sa YouTube channel, lahat yung mga, day in my life ko, week in my life ko, yung mga nangyayari sa akin. So, lahat yun na i-share ko. So, yun, mga kalakwatsera. So, yun yung mga negative comments na na-receive ko doon. Actually, ito, sa Diwata to, sa pinost ko na Diwata Overload Pares honest review. So, yun, marami ako na-receive na mga ganong comments na hindi na para sagutin ko pa siya mismo sa comment section. Kasi talaga manganganak yun. Alam naman natin yan na hindi naman natin lahat mapiplease lahat ng mga tao. Siyempre, doon nga pala sa vlog ko para sabihin ko na wala akong gustong siraan na kahit na anong food. Nag-honest review lang po si Jalak Wacheras dahil yun po yung panlasa at nalasahan ko doon sa mismong food na pinadeliver namin ni Nanab. And meron naman po ako mga ratings po doon na ipinakita. Actually, nagustuhan ko doon yung longganisa kasi masarap ang longganisa niya. So, yun, panlasa ko po yun. And sana po, yung sa estado ng buhay ko, kayo na po bahala. Yun, sa nag-comment, mayaman ako. Hindi ko po sinasabing mayaman ako. Napaka-arte ko. Yes, napaka-arte ko po physically. Pero sa food, hindi po ako maarte. And then, yung mga iba pa po na mga yung hangal daw, parang ganyan. Comment nyo po yan, pero sana mas makilala nyo po ako para sabihin nyo na, sabihan nyo po ako na agad ng ganung word. So, yun. So, yun lang. So, lahat po ng mga subscribers ko at mga nanonood po ng YouTube channel ko. Actually, naka-receive din po ako ng mga likes po. Yun, thank you din po ako sa mga nag-positive comment and comments po dun sa mismong video ko. Thank you po. And dun po sa mga medyo uminit ata yung ulo sa akin, sumakit ulo sa akin, nagalit sa akin, inis sa akin. Masasabi ko na lang din po na hindi ko inaano na magalit kayo, sumaloob na habang nanonood kayo. Actually, choice nyo po yan lahat po Kapag nanonood po tayo, kahit po ako, choice ko pong manood ng isang YouTube channel na maaari na hindi mo gusto, di ba ganon, na nag-comment siya ng ganito. Maaari pong fan po kayo ng ganyan, ng mismong nire-review namin, or kahit na ano. Pero para sa amin po, personally, ako po, hindi ko po kilala si Diwata. So yun, food lang po niya
yung mismong ni-review ko, hindi po pagkatao ko ni Diwata. So, yun lang mga kalakutseras. Siguro, i-end ko na lang din itong video ko sa lahat ng comment. Thank you po sa mga nag-likes. Thank you po. At sa mga nag-subscribe po sa YouTube channel ko, thank you so much po. And, so, malay natin, diba, next, kung ano pa yung mga magiging vlog ko. First time ko pong ginawa po to na sumagot po ako ng mga negative comments sa YouTube channel ko. So, hanggang dito na lang mga kalakutsera. Siguro medyo mahaba na rin to. Thank you for watching po dito sa YouTube channel ko. And, sana po yung mga hindi pa po nagsasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na po. And, paki-click na rin po yung notification bell po para po, ma-notify po kayo kapag nag-upload na po ako ng video. Nag-upload po ako ng video every Wednesday, 5 PM, and every Saturday, 12 dun po. So, hanggang dito na lang. So, see you sa next vlog ko. Bye!